ang commander ng IRGC ay nag-issue ng isang veiled threat sa Israel. Ipinahiwatig ni Hossein Salami ang posibilidad na maglunsad ng ground invasion laban sa Israel. Ito ay dahil inaasahan na ng Iran ang gagawing tugon ng Israel. Lalong tumaas ang tensyon matapos tumama ang isang Hezbollah drone sa bahay ni Netanyahu noong ika-19 ng Oktubre. Sinisi ng Israeli Prime Minister ang mga agents ng Iran at nangako ito ng isang malakas na pagtugon. Binanggit naman ni Salami ang halos isang dekada na pakikipagdigmaan ng Iran sa Iraq. Ito ay upang magbigay ng babala sa Israel. Sa kabila ng isang dekadang galit sa isa't isa, ang Iran at Israel ay hindi kailanman naglaban sa pamamagitan ng ground troops. Gayunpaman, inatake ng Iran ang Israel noong Abril. At nang maglaon, inatake ulit nila ito noong Oktubre. Ang mga pag-atake ay naganap sa gitna ng patuloy na digmaan sa Gaza. Maalala natin na noong October 1, naglunsad ang Iran ng mahigit sa 180 missiles sa Israel. Ito ay bilang paghihiganti daw nila sa pagpatay kay Haniyeh at Nasrallah. Samantala, ininsulto rin ni Salami ang deployment ng US THAAD anti-missile system sa Israel. Sinabi ng IRGC commander na hindi mapoprotektahan ng THAAD ang Israel mula sa isang pag-atake ng Iran. Maalala din na kamakailan lang ay nag-deploy ng THAAD ang US sa Israel. Kasama din dito ang mga American troops na magpapatakbo sa nasabing system. Samantala, ang Press TV ng Iran ay naglabas ng mga video na nagpapakita ng isang THAAD radar na nawasak sa Israel. Ayon sa Press TV ng Iran, ito ay isang Raytheon X-band radar na kabilang sa THAAD missile system. Ayon naman sa ulat ng Channel 12, natatakot daw ang Israel sa ikatlong pag-atake ng Iran bilang tugon nito sa inaasahang paghihiganti ng Israel. Sa iba pang mga balita, nitong Sabado ng umaga, 5 pagsabog ang naiulat na narinig sa buong Tehran. At sa mga kalapit na lungsod ng Karaj, ayon sa Iranian media, ito na daw ang sinasabing simula ng retaliatory attack ng Israel sa Iran. Sinabi ng Iran sa AFP na wala itong natanggap na anumang ulat ng mga pinsala mula sa mga pag-atake. Ayon sa Israeli media, ang Defense Minister na si Yoav Gallant ang namamahala sa mga pag-atake mula sa isang secure complex sa HQ ng IDF sa Tel Aviv. May mga ulat din ng malawakang pagkawala ng internet sa Iran habang nagpapatuloy ang mga pag-atake. Ayon kay IDF spokesperson Daniel Hagari, ang IDF ay kasalukuyang umaatake sa mga tiyak na target sa Iran. Ito ay bilang tugon sa patuloy na pag-atake ng Iranian regime sa estado ng Israel. Samantala, ang second wave ng mga airstrike ay iniulat kasunod ng mga pagsabog na narinig sa Shiraz nitong madaling araw ng Sabado. Sinasabi din na ang IDF ay nakahanda sa pag-atake at pagdepensa. Wala din daw pagbabago sa Home Front Command Orders. Nagpulong din ang Security Cabinet ng Israel upang aprubahan ang mga pag-atake. Ayon sa Wala, mahigit 100 eroplano ang nasangkot sa 2,000 km attack, kabilang ang cutting-edge na F-35. Ayon naman sa isang opisyal ng US, ang Estados Unidos daw ay inabisuhan ng Israel bago ang mga pag-atake nito sa Iran, ngunit sila ay hindi kabilang sa mga operasyon. Ang Army ng Penghu Defense Command ng Taiwan ay nagsagawa ng kanilang kauna-unahang live fire drill noong gabi ng Huwebes. Ito ay naglalayong sanayin ang mga militar sa posibilidad na pagsalakay ng China. Ang exercise ay isinagawa sa lugar ng Wude sa katimugang bahagi ng pangunahing isla sa Penghu County noong Huwebes ng gabi. Ayon sa mga opisyal ng Penghu Defense Command, ang buong exercise ay ginawa upang isimulate ang mga potensyal na aksyon na gagawin ng PLA sa isang surprise nighttime invasion. Ayon sa mga opisyal, ang mga pagsasanay ay binubuo ng aerial, naval at land simulation. Itinatampok sa land drills ang mga CM-21 armored vehicle at M60A3 tank na nakadeploy kasama ang mga armadong sundalo, at lahat sila ay nilagyan ng night vision gear upang makakita sa dilim. Nagpaputok din ng mga live ammunition sa paligid ng mga dalampasigan.
isang paghahanda sa posibleng land attack ng PLA. Pumunta naman tayo sa mga balita sa ibang lugar. Sawang-sawa na ang Spain matapos manood mula sa sidelines habang ang West ay nagbibigay ng weapon sa Ukraine. Nagdesisyon na rin ang Spain na kumilos at nagpadala ito ng matinding mensahe kay Russian President Vladimir Putin. Umalis ka sa Ukraine. Hindi ito simpleng weapon delivery lang. Ang bagong aid package ng Spain ay puno ng mga weapons na dinisenyo para durugin ang puwersa ng Russia at itulak sila pabalik. Nangangamba ngayon ang Kremlin at seryosong nasa panganib ang mga plano ni Putin. Ang hakbang ng Spain ay maaaring maging tipping point na magbabago ng takbo ng digmaan. Ang pagsalakay ni Putin ay malapit nang bumagsak. Sa video na ito, ibubunyag namin kung ano ang ipinapadala ng Spain at paano ito makakatulong sa Ukraine para bigyan ng malupit na suntok ang mga ambisyon ni Putin. Tara, simulan na natin. Noong March 24, 2024, iniulat ng Defense Post ang anunsyo ng Spain na magpapadala ito ng 19 na Leopard 2A4 tanks sa Ukraine bago matapos ang September ng parehong taon. Ang mga tanks ay hindi basta-basta kukunin mula sa storage at ipapadala. Sa halip, sinabi ng Spain na makikipag-ugnayan ito sa General Dynamics European Land Systems para sa full commissioning services ng bawat tank, kabilang ang overhaul at pagpapalit ng mga sira o may depektong bahagi para masigurong fully operational ang mga tank pagdating sa Ukraine. Ito na ang pangalawang batch ng mga tank na ipapadala ng Spain sa Ukraine. Noong 2023, nag-donate na ang Spain ng 6 na Leopard tanks. Sa bagong batch na ito, higit na quadruple ang magiging suporta ng Spain sa mga tangke para sa Ukraine. Pero kahit nakakamangha ang anunsyong ito, maliit pa rin ang naipapadala ng Spain kumpara sa laki ng suporta na kailangan ng Ukraine para mapagtagumpayan ang puwersang Russian, lalo na sa Donetsk. Ngunit hindi lang ito ang tulong. 2 buwan ang nakalipas, noong May 27, nagdesisyon ng Spain na dagdagan pa ang kanilang suporta. Nakipagpulong ang Prime Minister ng Spain na si Pedro Sanchez kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky at pumirma ng kasunduan para magbigay ng 1 billion euro, katumbas ng $1.08 billion bilang bahagi ng alyansa nila sa Ukraine sa susunod na dekada. Mas mahalaga ngayon na doblehin natin ang ating suporta, sabi ni Sanchez sa isang press conference pagkatapos ng pagpirma. Ayon sa kasunduan, magbibigay ang Spain ng mga modernong military equipment para sa lupa, dagat, himpapawid at iba pang gamit batay sa mga pangunahing pangangailangan ng Ukraine. Kasama na rin dito ang tulong ng Spain sa proteksyon ng maritime food export routes ng Ukraine. Ang tanong ngayon, saan mapupunta ang 1.08 billion euro na ito? Ayon sa isang artikulo ng Newsweek, noong May 27, isa sa mga pangunahing bahagi ng tulong na ito ang 19 Leopard tanks na ipinangako noong March, pati na rin ang 12 Patriot anti-aircraft missile systems na naging mahalaga para pigilan ang airstrikes ng Russia. May kasama ring ammunition at anti-drone gear sa package, kaya't halos lahat ng pangunahing aspeto ng digmaan ay cover ng tulong na ito. Ngunit ayon din sa Newsweek, mayroong detalye na hindi kasama sa unang report ng Reuters. Nag-commit ang Spain na magbigay ng kabuuang 5.4 billion euro sa pagtatapos ng 2027, kaya't ang 1.08 billion euro na ito ay unang yugto lang ng mas malawak na donasyon. Ngayon, bakit nga ba magko-commit ang Spain sa ganitong kalaking aid package? Ang kasaysayan nila sa Russia ay hindi kasing tense ng ibang European countries na may takot sa Russian aggression. Hindi naman nasakop ng Soviet Union ang Spain tulad ng Poland at mga Baltic states gaya ng Estonia, Latvia at Lithuania na matindi ang suporta para sa Ukraine. Kung tutuusin, halos neutral ang relasyon ng Spain at Russia. Oo, nakialam ang Moscow sa Spanish Civil War, pero kahit nagpadala ng mga sundalo at armas ang Soviet Union para sa Spain, natalo pa rin ang mga Republicans sa digmaang iyon. Pagkatapos ng Civil War, naging kalaban ng Russia ang Spain, lalo na sa pamumuno ni Franco.
Sumabak pa nga ang Blue Division ng mga sundalo ng Spain laban sa Red Army ng Soviet Union sa Eastern Front bago nagdesisyon si Franco na umatras. Naging neutral ang Spain sa natitirang bahagi ng World War II. Pero pagkatapos ng digmaan, tila naglayo ang landas ng Spain at Soviet Union. Nagkaroon ng tensyon noong 1960s pero hindi ito umabot sa direktang giyera. Noong 1972, pumirma ng trade agreement ang dalawang bansa at patuloy na nag-improve ang relasyon hanggang sa bumagsak ang Soviet Union. Pagdating ng 1990s, nagpatuloy ang maayos na relasyon ng Russia at Spain. Nagtulungan pa sina dating Russian President Dmitry Medvedev at Spain's King Juan Carlos sa mga issue gaya ng Kosovo. Si Putin mismo ay ilang beses bumisita sa Spain noong 2000s. May mga challenges syempre, pero noong 2020, sinulat pa ng isang Russian representative na there is no reason for our nations to be guided by the politics of others. Nagpapakita ng tiwala na magiging maayos ang relasyon ng Spain at Russia. Pero noong February 2022, biglang nagbago ang lahat. Ang pag-invade ng Russia sa Ukraine ang naging malaking hamon sa kanilang relasyon. Dahil dito, lahat ng diplomasya ng Spain at Russia ay tuluyan ng naglaho. Isang halimbawa nito ay ang mga komento ni Spain's Defense Minister Margarita Robles noong March 2024. Sinabi niya sa isang panayam sa La Vanguardia na ang sitwasyon sa Russia ay extremely complex. Isang bagay na siguradong iniisip ng karamihan ng mga Espanyol. Ngayon, kayang-kayang maabot ng ballistic missile mula Russia ang Spain. Dagdag pa ni Robles, ang banta na dala ng Russia sa mga bansang nasa tabi ng Ukraine ay absolute. Marami sa mga bansang ito, gaya ng Baltic States na nabanggit natin kanina, ay miyembro rin ng NATO, tulad ng Spain. Kung susuriin ang sinabi ni Robles, malinaw na sinasabi niya na anumang banta sa mga NATO member countries ay banta rin sa Spain. Lalo na't may Article 5 ng NATO Charter na nagsasaad na ang lahat ng miyembro ng alyansa ay obligadong tumulong sa anumang miyembro na masasailalim sa armadong pag-atake. Kung palawakin ni Putin ang kanyang ambisyon sa mga bansang tulad ng Estonia, Latvia at Lithuania, anumang pagsalakay niya sa mga ito ay mag-oobliga sa Spain na dumepensa. Mas pinaliwanag pa ito ni Robles nang sabihin niya, kailangan lang makinig sa pinakahuling pahayag ni Putin tungkol sa posibilidad ng nuclear attacks. Ipinunto niya na ang mga bansang malapit sa Russia ay fully aware na sa panganib na dala ni Putin, habang ang mga nasa kanlurang bahagi ay hindi pa ganun ka-aware. Tinawag pa niya si Putin na isang unscrupulous person. Kaya malinaw na kung bakit naghahatid ng napakalaking hampas ang Spain laban sa Russia. Pakiramdam ng Spain ay nasa panganib sila. Pinapakita ng mga aksyon ni Putin sa Ukraine na isa siyang leader na hindi titigil hanggat hindi niya nakakamit ang gusto niya. Sa halip na hayaan lang ang Ukraine na mag-isa, nagbibigay ang Spain ng military donations para palakasin ang depensa ng Ukraine at mapigilan si Putin bago pa niya mapansin ang ibang bahagi ng Europa. Pero balik tayo sa military aid ng Spain sa Ukraine. Gaano na ba karami ang naibigay nila bago ang anunsyong ito? Lumabas na hindi pa gaanong kalaki. Ayon sa statista, nagpadala ang Spain ng $1.35 billion na aid mula February 2022 hanggang June 2024. Kasama dito ang $1.08 billion na inanunsyo noong May 2024. Kaya bago pa ang anunsyo na ito, nakapagbigay lang ang Spain ng humigit kumulang $280 million. Karamihan dito ay direct financial aid, maliban sa ilang Leopard tanks na ipinadala noong 2023. Dahil dito, nasa mababang pwesto ang Spain pagdating sa mga bansang nagbibigay ng donasyon sa Ukraine. Pumapangalawa ito sa ika-17 pwesto sa listahan, malayo sa mga bansang gaya ng Germany at United Kingdom na parehong nasa $15 billion mark o malapit na doon. Oo nga, miyembro ang Spain ng European Union, EU, at ang mga EU institutions ay nagbigay ng $43.67 billion mula nang magsimula ang digmaan. Maaring ipaliwanag ng Spain na nag-donate din sila sa pamamagitan ng mga institusyon na ito, pero ang totoo, hanggang 2024,
isa ang Spain sa mga major powers na hindi nagbigay ng malaking commitment sa Ukraine. Para palawakin ang puntong iyon, tingnan natin ang datos mula sa statistic tungkol sa kung magkano ang na-donate ng Spain bilang bahagi ng kanilang Gross Domestic Product o GDP. Mababa pa lalo ang pwesto nito, nasa ika-20 sa 38 bansang nagbibigay sa Ukraine. Gumastos lang ang Spain ng 0.09% ng kanilang GDP sa military aid para sa Ukraine. Ibig sabihin, isa ang Spain sa pinakamayamang bansa sa Europa, pero isa rin sa pinakakuripot pagdating sa pagbibigay ng aid. Para sa context, ang UK ay nag-commit ng 0.45% ng kanilang GDP mula nang magsimula ang digmaan. Samantalang ang mga bansang mas malapit kay Putin at mas nanganganib kung sakaling manalo siya ay nagbibigay ng mas malaking porsyento. Halimbawa, ang Estonia ay nag-donate ng 1.66% ng kanilang GDP, ang Lithuania ay 1.43% at Latvia ay 1.35%. Ang impormasyon na ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakahalaga ng mga kamakailang donasyon ng Spain para kay Putin. Halos sa buong Ukraine war, umaasa si Putin na magiging maingat ang Spain pagdating sa suporta sa Ukraine. Nagpakita ng pagsuporta ang Spain kay Zelensky, pero hindi sinabayan ng malaking pera ang mga salita. Pero nagbago na lahat ito. Mahigit $1 bilyong na halaga ng kagamitan ang darating mula sa Spain patungo sa Ukraine ngayong 2024. Kasama pa ang pangako na higit 4 na bilyon pa ang susunod hanggang 2027. Ngayon, silipin naman natin ang mga kagamitan na ipapadala ng Spain. Magsimula tayo sa Leopard 2A4 tank. Ang Leopard 2A4 ay ang pinakakaraniwang modelo ng Leopard 2 at ang kasaysayan nito ay nagmula pa sa West Germany noong 1977. Sa taon na iyon, sa kasagsagan ng Cold War, ang kontraktor na Krauss-Maffei-Wegmann ng West Germany ay nakipagtulungan sa Rheinmetall para makagawa ng kahalili sa sikat na Leopard battle tank. Umabot sa 1,800 Leopard 2 tanks ang ginawa noong late 1970s at marami pang upgrades ang ginawa sa mga sumunod na taon. Ang Leopard 2A1 nagkaroon ng minor modifications, kabilang ang bagong ammo racks at thermal sight para sa mga gunners. Ang 2A2 naman ay nag-upgrade ng thermal sight, nagdagdag ng deflector plate para sa periscope, at pinatibay ang armor ng Leopard 2 gamit ang malaking cover plate laban sa nuclear, biological at chemical attacks. Ang 2A3 ay nag-implement ng SEM 1890 digital radio sets at bagong welding technique para sa ammo hatches. Sa huli, narito ang 2A4. Kahit hindi ito ang pinakabagong modelo ng Leopard 2, lumabas ang mga modelong 2A5 hanggang 2A7 sa mga sumunod na taon. Ito ang pinaka-widespread at nagdala ng malaking pagbabago sa disenyo ng Leopard tanks. Kabilang sa mga pagbabagong ito ang pag-install ng Automated Fire and Explosion Suppression System na nagbibigay ng karagdagang proteksyon sa tank laban sa mga bagong anti-tank weapons. Ang turret nito ay pinatibay ng tungsten armor at idinagdag ang Digital Fire Control System na nagbibigay kakayahan sa tank na gumamit ng mas maraming klaseng ammunition. Tingnan natin ang firepower nito. Ang Leopard 2A4 ay nanatili sa L424 120mm smoothbore main gun na ginamit sa mga naunang modelo. Pero pina-improve ito ng bagong Digbal Digital FCS fire system. Ang system na ito ay may ballistic computer na gumagamit ng motion at environmental sensors, kasama ang laser rangefinder para tukuyin at itrack ang mga target. Ilang Leopard 2A4 tanks na ginawa, kabilang ang 200 na bahagi ng unang batch, ay may PZB-200 night vision camera na kalaunan ay pinalitan ng WBGX thermal imaging system. Malamang, ang mga Leopard 2A4 tanks na ipinadala ng Spain ay gumagamit ng sistemang ito. Mayroong 1,500 horsepower MTU diesel engine ang tank na ito, na may 5 fuel tanks na nakakalat sa sasakyan. Ibig sabihin, magpapatuloy pa rin ang operasyon nito kahit ma-damage ang isa sa mga fuel tanks. May nitrogen fire suppression system ang tank
na pinalitan ang orihinal na halon systems para protektahan ang tank mula sa apoy na dulot ng mga pagsabog. Meron din itong external smoke grenade launchers para makagawa ng smoke screen kapag kinakailangan. Dagdagan mo pa ng composite armor na gumagamit ng tungsten at makakakuha ka ng tank na kayang umatake at tumanggap ng matinding tama. Ngunit may isang potensyal na problema dito. Ang tank na ito ay ginawa pa noong 1980s, particular noong 1985, na nagtutulak sa ibang magduda kung kaya pa nitong makipagsabayan sa mas modernong tanks ng Russia. Maaring ganito nga ang kaso kung hindi lang dahil sa katotohanan na bihirang gamitin ng Russia ang mga modernong tanks nila. Ayon sa Pravda, mula noong February 2022, nasa 175 ultra-modern T-90M tanks lang ang na-deploy ng Russia sa frontline sa Ukraine. Karamihan sa kanilang tanks ay mga luma na. Umaasa si Putin sa Soviet-era T-72s at T-62s para kontrolin ang lupa at umabot pa sa paggamit ng T-55 na ginawa matapos ang World War II. Ang bilis ng pagkasira ng mga lumang tanks na ito ay nakakagulat. At ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, nakasira na ang Ukraine ng 8,636 Russian tanks as of September 8, 2024. Kaya't kahit hindi man kayanin ng Leopard 2A4 na ipinadala ng Spain ang T-90M ng Russia, hindi naman yun magiging problema. Haharapin nila ang mas matatandang tanks. Mas maganda pa para sa Ukraine, committed ang Spain na magbigay ng full services at maintenance sa 19 na 2A4 tanks na ipapadala. Kaya mas maganda ang kondisyon nito kumpara sa mga lumang Russian tanks na halos walang maintenance at diretso sa front lines. Pero mas nakakatakot para kay Putin kaysa sa mga tanks ay ang mga Patriot missiles na ipapadala ng Spain sa Ukraine. Ang Patriot Air Defense System ay napaka-epektibo para sa Ukraine sa kanilang digmaan laban sa Russia. Bagaman dalawa lang ang Patriot systems nila as of June 2024, sinabi ni US President Joe Biden noong July na ang Amerika kasama ang Romania at Germany ay nagpaplano na magpadala pa ng 3 karagdagang systems. Nagamit ng Ukraine ang Patriot missiles para pabagsakin ang mga Russian Su-34 fighter jets mula sa halos 100 milyang layo. Ipinapakita ang tagumpay ng system laban sa Russian aerial assets at ballistic missiles na orihinal na nilikha para labanan ng Patriot. Ang Su-34 ay itinuturing na pinakamahusay na twin-seat fighter bomber ng Russia, kaya't mahalaga para sa Ukraine na pabagsakin ito upang hindi makuha ng Russia ang air dominance sa kanilang teritoryo. Bilang bahagi ng tulong, nag-commit ang Spain na magpadala ng 12 Patriot missiles sa Ukraine na magdaragdag sa kanilang stockpile. Ang bawat missile ay may habang 17 feet at gumagamit ng Track Via Missile TVM guidance system na sinusuportahan ng Mobile Engagement Control Center para sa mid-course correction habang nasa ere ang missile. Ang missile na ito ay may 198-pound high explosive warhead, kayang sirain ang Russian fighter jets at ballistic missiles. May range itong 43 miles at altitude na 14.9 miles. Kaya nitong patamaan ang mga target bago makapinsala. Mabilis ito, kayang mag-travel ng 7,700 miles per hour o Mach 10 na 10 beses na mas mabilis kaysa sa tunog. Dahil dito, nagagamit ng Ukraine ang Patriot missiles para pabagsakin ang mga Russian fighter jets. Halimbawa, ang Su-34 ay may top speed na Mach 1.8, kaya't wala itong laban sa bilis ng Patriot. Gayunpaman, may kondisyon ng aid mula sa Spain. Hindi maaring gamitin ng Ukraine ang mga armas sa teritoryong Ruso. Ipinahayag ito ni Spanish President Pedro Sanchez noong May 27, 2024, na nagbigay diin na wala silang intensyon na payagan ang paggamit ng mga armas sa loob ng Russia. Ang Spain ay nagbigay ng suporta sa Ukraine sa patuloy na hidwaan nito laban sa Russia, subalit may isang mahalagang kondisyon. Hindi maaring gamitin ng Ukraine ang mga armas mula sa Spain sa teritoryong Ruso. Ito ay pinahayag ni Spanish President Pedro Sanchez noong May 27, 2024, matapos pirmahan ang bagong kasunduan sa militar sa pagitan ng Spain at Ukraine.
sa kabila ng mga kamakailang pag-atake ng Ukraine sa rehiyon ng Kursk sa Russia, kung saan nakakuha ito ng kontrol sa ilang lugar. Matatag ang posisyon ng Spain na ang kanilang tulong ay para lamang sa mga depensibong layunin. Maaaring mukhang maingat ito kumpara sa ibang NATO allies tulad ng France at Germany. Pero ang mga hakbang ng Spain ay nagpapadala pa rin ng makapangyarihang mensahe laban kay Putin. Sa kanilang kasunduan, muling pinatunayan ng Spain ang kanilang pagtutol sa mga aksyon ni Putin at ang pag-amin na iligal ang pagsalakay ng Russia sa teritoryo ng Ukraine. Ang kasunduan ay nagpapakita na ang Spain ay nakatuon sa pagbigay ng suporta sa Ukraine hanggang kinakailangan. Ang pangako ng 5 bilyong euros na tulong hanggang 2027 ay maaaring simula lamang at kung magpapatuloy ang digmaan, maaari pang madagdagan ang tulong militar. Ngunit ang kondisyon na hindi maaring gamitin ang mga armas sa Russia ay nagpapakita ng pag-iingat mula sa Spain na maaaring hindi katanggap-tanggap sa lahat. Isang opisyal mula sa Sumar Party ang nagtanong sa desisyon ni Sanchez na ipinapakita ang mga internal na issue sa politika. Kahit na may mga batikos, ang mensahe ng Spain ay maliwanag. Handa silang tumulong sa Ukraine hanggang sa maibalik nito ang kanyang kalayaan. Ang unang 10 Leopard 2A4 tanks na ipinadala na sa Ukraine ay simbolo ng kanilang pagtayo sa likod ng Ukraine laban sa Russia. Ano ang tingin nyo sa suporta ng Spain sa Ukraine? Makakatulong ba ito sa kanilang laban sa mga puwersang Ruso? I-share ang inyong mga opinion sa comments at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang updates tungkol sa digmaan sa Ukraine.